Marcos ng Piedras Rosario sa mansyon mismo ni Balmores. Kaya kung magkanegosyo sila, konting panahon na lang ang tinitingnan natin dito, Jane. Nakausap mo si Norman? Oo. At kailangan na nating umalis dito sa Bayang Pag-asa. Naku tay, sariwa pa po to. Delikado to pag na-impeksyon. Napaso habang nagluluto ako. Mas Marcos. Papi! Tanong ko lang, baka naman may nakakita sa inyo kay Norman. Simula ho nung lumipat ho kami dito, hindi na ho namin siya nakikita. Kung sakali mang makita niyo si Norman, abisuhan niyo agad ako. Importanteng makausap ko siya. Ano doon? Boss, wala na! Galing na siya dito. Masyado ka nang matagal na naghahari, Marcos. Ilang taon na akong nanahimik, pero ginising mo ako. Ako, ang wakas mo. Marami kaming ginawang test at may nadiskubre kami. Ano yung nadiskubre ninyo, Doc? Stage 3, colon cancer. Pero don't worry, kumpadre. There's a good chance of survival. Matutulungan kitang kunin ang best treatment dito sa atin and abroad. Mas mataas ang chances mo at para makabalik ka na sa iyong normal lifestyle in no time. For now, meron akong mga gamot na pwedeng i-reseta sa'yo para lumakas ang immune system mo at labanan ng cancer. So, sa madaling salita, kumpadre, ilang taon na lang ba ang itatagal ko? Pababagsakin ka nila, papahirapan ng mga mapapangalihan. Lalo pag nasa baba ka nila, para kalang lang na madali na tapakan. Hilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Hanggang sa huli, mangarap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na tuloy sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakapatayan man sa atin nakapay. Kaya di ka mababayaan, ipaglaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit meron mo na ay makilang. Di mapipilitan, di tumigilan, pinalaman ko pa rin ang wakas. Hindi ko isusuko lahat, kahit Maraming po salamat, Doktora. Naku, walang anuman, pero tandaan ha, huwag kakain ng prito. Magulay at isda muna. Salamat po. Ingat. Alam mo, lahat pala ng kalalakihan dito, nagtatrabaho sa minahan ni Kuya. Pero pag kinamusta ko naman kung kamusta sila doon, wala silang sinasabi about it. Maybe they're just not in the mood. Kaba naman magtrabaho buong araw sa minahan. You wouldn't want to talk about it after work. I guess so. May point ka. Hold on. That was the last one of them, diba? Mhm. So, pwede nang umuwi. Sandali lang. Mga kabayan! Bukas ho, mag-iikot ako ha, para magbigay ng free check-up sa mga kakilala po natin. Sabihan naman po natin sila para makapagpakonsulta. Tandaan, libre po yan. Sige ho. Doktora, mukhang maaga tayo natapos. And we still have time before dinner. Ano, pasyal tayo? Ay,
Nako, kailangan ko pang ilog lahat to sa laptop. Ano ba talaga nangyayari, ha? Bakit parang kabadong-kabado kayo nung tinatanong kayo ni Boss Marcos kung nasaan si Norman? Kap Obet, sinabi naman ho namin sa inyo, simula ho nung kinupkup niyo ho kami dito 3 taon na makalipas, sinabi ho namin sa inyo na meron po kami malaking problema kinakaharap. Pero kahit ho gaano kadelikado yun, tinanggap niyo pa rin ho kami dito. At nagpapasalamat po kami doon. Kaya sasabihin ho namin sa inyo ngayon kung ano po talaga at kung bakit. Baby, you have been working all day. You know, you've been doing a great thing for this community. I think, Doktora, you deserve a little bit of rest. Don't you think? I guess so. Medyo masakit na rin kasi itong balikat ko eh. Saan po, ma'am? Banda dito. Dito ba, ma'am? Niangat mo pa. Yan dito? What do you say about going home, relaxing, unwinding? We rest, and after the rest, if you feel like it and if you change your mind, pwede naman tayong pumasyal. We can, I don't know, check out the sites that this town has to offer. What do you say? Sige na nga. Sige na. Nice. Thank you. Pero bukas, kailangan mo ako samahan mag-ikot ng makadami ng pasyente. Tinatanong pa ba yan? Of course. Siyempre. Halika na. 1 more day. 2 more days. 2 more days. Forever. Halika na, tulungan mo ako dito. Papi, nangako po kasi kami sa inyo na hindi namin dadalhin sa Bayan Pag-asa yung trouble niyo. Pero 3 taon nakalipas, papi, kala ko namin natakasan namin pero parang hindi. Papi, sa tingin ko pa parating yung trouble dito. Tandaan. Ano ba sabi ng doktor diyan sa paso mo, ha? Okay lang. Basta laging lilinisan at lagyan ng benda para hindi ma-infeksyon. Mabuti. Ikaw kasi, hindi ka nag-iingat. Kung susunod, huwag kang sisilip doon sa makinarya ng minahan nyo. Hanggang ito ay mainit pa. Sige na. Naubos na yung kape namin ni Utoy. Maaari mo ba kami timplahan pa? O sige, saglit lang. Kagatuan lang kami ni Utoy. Oo, sige, sandali lang. Salamat. Ang Domingo, hindi pa rin po pala sinabi kay Aling Linja yung totoo. Sana sinabi niyo kung gaano kasama si Boss Marcos, kayong may edad sinasaktan. Sigurado ba kayong may koneksyon si Boss Marcos kay Balmores? Opo. Kay Balmores ho nag-deliver si Norman ng piedra. At pagkatapos ho nun, gusto na siyang ipapatay ni Marcos sa mga tauhan niya. At dahil nakatakas si Norman, hinahanap siya ngayon ni Marcos para tuluyan na. Sa totoo lang, wala naman talagang problema. Bakit?
Kilala ba nung Marcos na yan, yung best friend ko, si Norman? Hindi niya kaya yun. Teka lang. Pero hindi kasi solusyon yung pinaplano ni Norman. Napapatayin niya si Boss Marcos. Alam niyo, sa ayaw at gusto natin, si Boss Marcos lang ang bumubuhay sa mga taga rito. Malupit ba siya? Oo. Pero siya lang ang nagbibigay ng makakain at hanap buhay sa mga taga rito sa Bayang Pag-asa. Alam niyo naman na napakahirap ng buhay dito. Yung minahan na yan ang nagbibigay lang ng pagkakataon sa mga taga rito. Lalo sa mga taong kapit sa patalim. Siguro kailangan natin umisip ng bagong paraan. Alam niyo, hindi na tama yung ginagawa niyong mga yan eh. Daing pa natin yung mga alipin. Ganun talaga, Utoy. Kaya tayong mga kapit sa padilim, tiitiisin natin ang lahat. Huwag lang mamatay sa gutom, sa pawis, sa luha, pati sa dugo. Hanggat kaya, sige lang. Basta ako, hindi na po ako papayag ng ganun. Ayoko nang aapihin nila ako ulit. Alam mo, tama si Kuya Norman eh. Dapat talaga, lumaban tayo. Tapos ano? Matutulog tayo kay Norman na hindi na natin siya nakita matapos dalhin ng bisor sa pagde-deliver nila. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Halughugin niyo ulit bukas ang buong bayan ng Pag-asa. Maghanap kayo ng kahit na anong lead para mahanap yung Norman na yan. Kapag nahanap niyo na, dalhin niyo agad sa akin. Yung bisor na kasama niyang nag-deliver sa Rosario, nahanap niyo na ba? Pasensya na, boss. Hindi pa rin namin nakikita. Hindi kaya tinakbo na nun yung perang galing ng Rosario pagkatapos niyong iligpit yung Norman na yan. Hanapin niyo rin yung bisor na yan, ha? Ako nang bahala, boss. Oh, basta, nandito na rin pala kaya. Hello po. Kamusta yung free check-up mo sa bayan? Nakakapagod, pero ang daming kailangan gamutin. Sobrang dami nga po eh. Oo. Malayo kasi ang kailangan lakbayin ng mga taga rito para makahanap ng doktor. At isa pa, mahal. Mabuti na lang, nandito ako. Ganun ba? Basta, pwede ko bang makausap sandali ang kapatid ko? Sige po, walang problema. Magluluto po muna ako. Mukhang masaya ka. Kamusta ang future mo? Kuya, kung tungkol lang kay Baste, huwag muna natin pag-usapan. Hindi yun. Ano ka ba? Ang tinatanong ko, yung future ng karir mo. Nasubukan mo ng magpa-free check-up dito, di ba? Nakita mo naman, mas mahirap pa sa daga ang mga tao rito. Hope,
hindi ka magkakapera kung dito ka magdodoktor sa Bayang Pag-asa. Kuya, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi pera ang habol ko. Gusto kong makatulong. At alam ko, dito sa bayan natin, kinakailangan nila ako. Okay, sige. Wala namang masama doon. Pero ang sa akin lang naman, ikaw ang inaalala ko. Tumutulong ka nga sa ibang tao. Pero, paano ka naman? Paano ka mabubuhay? Paano ka kakain kung wala kang pera? Pwede naman akong tumira dito, kuya, diba? Oo naman. Hindi mo naman ako gugutumin, diba? Siyempre, hindi. Oh, edi ayun na yung sagot. Ay, saan mo talaga? Idol kita eh. Stage 3, colon cancer. Ilang taon na lang ba ang itatagal ko? With the proper treatment, at least 5 years. Kombinasyon yan ng surgery at chemo. So all the while, akala ko ang magiging kamatayan ko ay sa pamamagitan ng bala o patalim. Hindi ko akalain na ang papatay pala sa akin ay cancer. Teka lang. Pupunta ako muna si Boss Marcos para masabihan ko sila na nanganganib ang buhay niya. Bakit naman? Hanggat hindi binubuksan ni Satanas ang pintuan ng impyerno para sa akin, walang makakaagaw sa iyo, Rosario. Robert, anong balita kay nanay? Punta na ako sa palengke. Ni Isa, wala nakakita sa kanya. At pag pinatay ni Norman si Marcos, di na tayo makakalabas ng buhay dito. Saan ka pupunta, Miguel? Bakit bigla mo gusto mag-inspection? Well, gusto ko lang naman makita yung quality ng bago nating produkto. Papahamok mo pa yung negosyo natin dahil sa tawag ng laman. Mukhang bagong ruta to ah.